kaligirang pangkasaysayan ng Ibong Adarna. Ang Ibong Adarna ay akdang pampanitikan na nakasulat sa anyong korido. Ang korido ay nagmula sa salitang Mexicano na okurido na nangangahulugang mga pangyayaring naganap na. Ito ay may sukat na 8 pantig bawat taludtod o linya at may 4 na linya sa bawat isang saknong. Ang korido ay isang mahabang tulang pasalaysay tungkol sa paglalakbay, pakikipaglaban at pagtatagumpay ng pangunahing tauhan kung saan ipinapakita na anumang pagsubok ay mapagtatagumpayan kung mayroong mabuting puso at matibay na pananampalataya sa may kapal. Inaawit ang pagbigkas ng isang korido kung saan may mabilis na tiyempong pangmartsa o allegro. Ginamit ng mga Kastila ang korido gaya ng Ibong Adarna upang maipalaganap ang Katolisismo sa Pilipinas. Kadalasan, ang korido ay nagsisimula sa panalangin o pag-aalay ng dasal para kay Birheng Maria o sa isang santo. Ang orihinal na pamagat ng Ibong Adarna ay korido at buhay na pinagdaanan ng 3 prinsipeng magkakapatid na anak ng Haring Fernando at ng Reyna Valeriana sa Kahariang Berbanya. Ang orihinal na bersiyong nakarating sa Pilipinas ay mayroong 1,056 na saknong at ang kabuuan ng aklat ay mayroong 48 na pahina. Naisulat at naitala sa kasaysayan ng panitikang Pilipino ang Ibong Adarna noong ika-16 siglo. Subalit, walang katiyakan kung sino ang totoo na sumulat nito. Mayroong nagsasabi na ito ay sinulat ni Jose de la Cruz o mas kilala bilang Joseng Sisio. At may ibang ulat naman na ito raw ay epiko ng mga Kastila na dinala ni Manuel Lopez de Legazpi noong siya ay pumunta ng Pilipinas. Sinasabi rin na may pagkakahawig ang mga tauhan at pangyayari sa akdang ito sa mga kwentong nagmula sa Denmark, Germany, Indonesia at mga bansa sa Southwest Asia kung saan ay may sakit ang inang reyna o amang hari at kinakailangan ang isang mahiwagang bagay tulad ng ibong umaawit, tubig ng buhay, halaman at iba pa upang gumaling ang may sakit. Puno ng pantasya at mahika ang kwento at ang mga pangyayari ay batay sa imahinasyon at malayong mangyayari sa totoong buhay. Sa kwento, ang mga tauhan ay mayroong kapangyarihan o mahika at kayang gumawa ng mga kababalaghan. Kahit hindi ito sinulat ng isang Pilipino, niyakap ito ng marami dahil naaangkop ito sa kultura ng mga Pilipino, kagaya ng pagmamahal sa pamilya, pagpapahalaga sa magandang ugnayan ng bawat miyembro at ang pagiging mabuting anak. Kabilang din sa aral na makukuha sa korido ay ang matibay na pananampalataya.
Pinag-aaralan ang ibong Adarna sapagkat ipinapakita nito ang ugali at kultura nating mga Pilipino, gaya ng pagpapakita ng matibay na pananampalataya sa may kapal, mataas na pagpapahalaga sa kapakanan ng pamilya, mataas na paggalang ng mga anak sa magulang, paggalang sa mga nakakatanda, pagtulong sa mga nangangailangan, pagtanaw ng utang na loob, at pagkakaroon ng matibay at lakas ng loob sa anumang pagsubok ng buhay.